So today, tatalakayin natin ang comparison ng dalawang super popular na web hosting providers, Hostinger at Verpex. Pareho silang may mga hosting options, from shared hosting hanggang VPS. Pero paano nga ba sila nagkakatalo pagdating sa price, performance, features at customer support? Spoiler alert, madalas na sinasabi na mas mura at mas okay si Verpex compared kay Hostinger. At kahit kay Bluehost, by the end of video na to, malalaman natin kung alin sa dalawa ang pinakasulit para sa needs mo. At bakit Verpex ang pwedeng best value for your money. So let's dive in. Hostinger. Si Hostinger ay na-build noong 2004. Isa tong Lithuania-based company na ngayon ay isa sa mga known web hosting providers. Kilala sila sa pagiging affordable, user-friendly at solid ang performance. Sa dami ng gumagamit, over 29 million worldwide, nag-offer sila ng hosting services tulad ng shared hosting, VPS hosting, cloud hosting at WordPress hosting. Aside from that, may global network at data center si Hostinger. Kaya reliable choice siya kung gusto mong i-target ang audience mula sa mga part ng mundo. Verpex. Si Verpex naman kahit na bago pa lang sa web hosting game na na-build noong 2018, mabilis na sumikat dahil sa solid na customer support, flexible pricing at hassle-free migrations. Specialty ni Verpex ang reseller hosting at managed WordPress hosting. Perfect to para sa agencies at developers na may multiple clients. Isa sa mga standout features nila ay ang daily backup sa lahat ng plans, na kadalasan ay exclusive lang sa mga higher tier plans ng ibang hosting providers. Pricing breakdown. Si Hostinger ay kilala sa pagiging super affordable, lalo na kung willing kang mag-commit sa long-term plans. Ang premium plan nila ay nagkakahalaga lang ng $2.99 per month. Pero pag nag-renew, tataas ito sa $7.99 per month. Meron ding business plan na $3.99 per month na nagre-renew sa $8.99 per month. Pwede rin namang mas mataas na performance. Meron silang cloud startup plan na $7.99 per month na pag nirenew mo ay magiging $11.99 per month. Sulit talaga ang pricing ni Hostinger, pero tandaan na mas mataas ang renewal rates pagkatapos ng initial term. Kaya kung gusto mong makuha yung best deal, click mo lang yung link sa description at start now. Dito pwede ka nang pumili kung alin sa tatlong plans ang gusto mo. Para sa example na to, piliin natin yung premium plan. Ang next step mo ay piliin ang term length. Pwede kang mamili ng 1 month, 12 month, 24 or 48 months. Para sa example na to, piliin natin yung 12 months. Para naman makuha yung pinaka best savings, i-type mo sa coupon code area ang My First website. Tapos i-click mo yung apply. Sa halagang $32.29 lang, makakakuha ka ng buong isang taon ng web hosting sa Hostinger. Huwag kalimutang gamitin ang link sa description at i-enter ang code na My First website sa checkout. Competitive din ang pricing structure ni Verpex. At tulad ni Hostinger, malaki rin ang discounts para sa first-time users. Ang bronze plan na entry-level option nila ay nagsisimula sa $2.99 per month na nagre-renew sa $6 per month. Meron ding silver plan na $4.99 per month na nagre-renew sa $10 per month. Pwede rin ng mas mataas na specs, may gold plan sila na $8.99 per month na nagre-renew sa $15 per month. Mas mahaba rin ang money-back guarantee ni Verpex, 45 days compared sa 30 days lang ni Hostinger. Ibig sabihin nun, may mas mahabang time ka para masubukan yung platform ng walang risk. Perfect to kung hindi ka pa sure kung magko-commit ka ng long-term hosting agad. Isa sa pinaka-importanteng factors sa pagpili ng web host ay ang server location. Dahil ito mismo yung nakaka-apekto sa bilis ng loading ng website mo para sa visitors. Sa aspect na to, malakas ang presence ni Hostinger dahil meron silang data center sa 8 bansa: Brazil, France, India, Lithuania, Netherlands, Singapore, UK at USA. Dahil sa malawak na distribution ng service ni Hostinger, isa siyang solid na choice para sa mga businesses na may global audience. Mas malapit ang data center sa target users mo, mas mabilis na maglo-load ang website nila. Salamat sa HTTP/3 support, Lightspeed web servers at NVMe SSD storage. Sinisigurado ni Hostinger na kahit heavy traffic mula sa mga bansa, walang problema sa bilis ng loading at smooth user experience. Si Verpex naman, kahit mas maliit ang scale, may decent range pa rin ang data center sa 5 continents: USA, UK, Canada, India, Singapore, Australia at Netherlands. Hindi kasing dami ng Hostinger, pero bumabawi sila sa Anycast DNS at FreeCDN, Content Delivery Network, na nakakatulong magpababa ng latency at masigurado na kahit malayo ang user sa server, efficient pa rin ang content delivery. Kung target mo ay specific regions, may sapat na data centers ang parehong platforms. Pero kung global website talaga ang goal mo, may slight edge si Hostinger dahil sa mas malawak niyang reach, performance and scalability. Si Hostinger ay focus talaga sa performance. Sa
Salamat sa Lightspeed web servers at NVMe SSD storage, may support din sila para sa HTTP/3 at IPv6 na nagbibigay ng extra boost sa loading speed. Based sa tests, meron silang average uptime na 99.97% at average response time na 382 milliseconds. Kaya mabilis at reliable ang hosting nila. Pagdating naman sa scalability, solid din si Hostinger. Kung lumaki ang website mo at hindi na kaya ng shared hosting, madali kang makakapag-upgrade sa VPS or cloud hosting, kung saan mas malaki ang resources para sa high traffic volumes. Si Verpex naman hindi rin nagpapahuli pagdating sa performance. Magamit sila ng Lightspeed servers at AMD EPYC CPUs na nagbibigay ng high performance para sa maliit man or malaking website. May NVMe SSD storage din sila para siguradong mabilis ang loading speed. At para sa mga matataas na plans, may uptime guarantee silang 99.99%. Based sa independent tests, consistently strong ang response times ni Verpex na may average around 863 milliseconds. Pagdating naman sa developer features at scalability, malawak ang toolset na inaalok ni Hostinger. May access ka sa Git, SSH, WP-CLI para sa WordPress management at multiple PHP versions na pwedeng gamitin depende sa project mo. Para naman sa WordPress users, meron ding staging environment para mas madali ang site testing bago to i-deploy. Kung advanced user ka at kailangan mo ng mas maraming customization options, may VPS hosting si Hostinger na may full root access. Perfecto para sa mga developers na gustong ayusin ang server environment nila. Ang VPS plans nila ay nagsisimula sa $4.49 per month at pwede mo itong scale up hanggang 32 gigs of RAM at 8 CPU cores. Kaya flexible siya kahit lumaki ang website mo. Hindi rin magpapahuli si Verpex pagdating sa developer features. Sa cPanel nila, meron ka ring Git access, SSH access at multiple PHP version support na useful lalo na kung nagbe-maintain ka ng older applications. Pero ang isang malaking edge ni Verpex ay ang reseller hosting nila. Ideal to para sa mga developers or agencies na maraming clients. Sa reseller plans nila, pwede kang mag-manage ng hanggang 200 cPanel accounts sa isang plan lang. At pwede mo pang i-customize ang client control panel gamit ang sarili mong branding at logo. Habang nakatutok si Hostinger sa user-friendly scalability para sa malalaking projects, mas binibigyang pansin naman ni Verpex ang developer tools at features na perfect para sa mga agencies na may multiple clients. Ease of use and control panels. Isa sa standout features ni Hostinger ay ang custom-built control panel nila, ang H-panel. Hindi tulad ng mas common na C-panel, mas user-friendly ang H-panel, lalo na para sa mga beginners. Malinis ang interface, madaling gamitin at may quick access sa mga importanteng features tulad ng domain management, email setup at website installation. Para sa mga WordPress users, meron ding one-click installer sa H-panel, kaya super dali lang mag-setup ng website. Si Verpex naman ay gumagamit ng C-panel na industry standard at mas pamilyar sa karamihan ng web developers at experienced users. Mas maraming advanced features out of the box ang C-panel compared sa H-panel. Kaya kung sanay ka na sa mas malalim na site at server management, mas flexible to para sa'yo. Parehong easy to use ang control panels ng dalawang platforms. Pero kung beginner ka, mas intuitive si Hostinger. Kung sanay ka na sa C-panel at gusto mo ng mas maraming advanced options, mas okay naman si Verpex. Security and backups. Si Hostinger ay may matibay na security measures. Kasama ang DDoS protection, libreng SSL certificates, kasama ang lahat ng plans, web application firewall, malware scanning, at two-factor authentication. Sa business plan, meron ka ding daily backups na sobrang importante para mapanatili ang integrity ng website mo. Pero kung nasa lower tier plan ka tulad ng premium plan, weekly backups lang ang meron ka na maaaring hindi sapat para sa high traffic or madalas na ina-update ng websites. Si Verpex naman ay may parehong security features tulad ni Hostinger pero may ilang dagdag na benepisyo. Bukod sa DDoS protection, SSL certificates at malware scanning, kasama rin sa Verpex ang Immunify 360, isang powerful malware protection suite na nagbibigay ng real-time protection laban sa threats. Ang isang malaking advantage ni Verpex compared sa Hostinger ay ang daily backups na kasama sa lahat ng plans. Dagdag pa rito, nag-offer din sila ng free site migrations. Kaya kung lilipat ka mula sa ibang hosting provider, hindi mo na kailangang i-handle lahat ng technical setup. Security and backups. Si Hostinger ay may 24/7 live chat support pero ang downside ay wala silang phone bagamat mabilis at responsive ang live chat nila. Kadalasan ang waiting time nila ay wala pang 2 minutes. May ilang users na gusto pa rin ng option na makipag-usap ng direkta sa isang representative. Bukod sa live chat, malawak din ang knowledge base ni Hostinger gamit ang tutorials at guides nila para sa common issues. Kaya madali ring mag-self-help kung ayaw mong maghintay ng support. Si Verpex naman ay may edge pagdating sa support dahil bukod sa 24/7 live chat, meron din silang email at phone support. Malaking plus to lalo na kung mas komportable kang makipag-usap sa phone para sa mas komplikadong issues. Kilalang highly responsive at helpful ang support team nila na may 99% case resolution rate. Dahil dito magandang option si Verpex para sa mga users na gusto ng
ng hands-on support or maraming websites na kailangan i-migrate. So, alin ang dapat mong piliin? Hostinger or Verpex? Piliin mo si Hostinger kung budget-friendly hosting ang hanap mo. Swak ang long-term plans ni Hostinger dahil sa mas mura siya, lalo na kung willing kang mag-commit sa multi-year plans. Kung marami kang websites na i-manage, perfect ang premium at business plans nila dahil pwede kang mag-host ng hanggang 100 websites. Kaya ideal to para sa portfolio sites or multiple projects. Kung speed at performance ang priority mo, panalo si Hostinger dahil sa global data center network nila at light speed caching. Kaya mabilis ang loading times kahit saan galing ang traffic. At kung gusto mo ng madali at user-friendly na control panel, ang H-panel ng Hostinger ay simple at beginner-friendly compared sa mas complex na C-panel. Piliin mo naman si Verpex kung kailangan mo ng reseller hosting. Verpex ang mas magandang choice dahil may powerful reseller hosting plan sila kung saan pwede kang mag-manage ng hanggang 200 clients sa isang account lang. Kung mahalaga sa iyo ang hands-on support, si Verpex ay may phone support, live chat at email support. Kaya mas madali kang makakahingi ng tulong sa paraan na mas convenient para sa iyo. Kung daily backups ang priority mo, panalo si Verpex dahil kasama na to sa lahat ng plans nila. Samantalang kay Hostinger, weekly backups lang ang kailangan sa low tier plans. At kung nagpaplano kang mag-migrate ng multiple websites, Verpex ang best choice dahil nag-aalok sila ng free migration sa lahat ng accounts. Kaya hassle-free lumipat mula sa ibang hosting provider. Pareho silang may great value pero sa dulo, depende sa iyo kung anong features ang pinaka-importante sa needs mo. Kung gusto mo magsimula sa Hostinger or Verpex, may links kami sa description na pwedeng gamitin ngayon. Affiliate links to. Ibig sabihin nakakatanggap kami ng maliit na commission kapag ginamit mo sila. Pero walang dagdag na cost para sa iyo. Malaking tulong to para masuportahan ng channel at makapagpatuloy kaming gumawa ng free content na katulad nito. Kung gagamitin mo yung links, salamat in advance. Kung nakatulong sa iyo yung video na to, huwag mo kalimutang mag-like at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga future videos. Dito sa channel, gumagawa kami ng content tungkol sa pagbuo ng websites, pag-explore ng mga website builders, pag-uusap tungkol sa domain names at marami pang iba. Kaya make sure na nakasubscribe ka. Pero other than that, salamat sa panonood at takit sa next video.